Nag-e-enjoy na rin siya sa mga banayad na haplos ng binata sa katawan niya. May pag-iingat itong hinahaplos ang likod niya pababa sa pang-upo niya at paikot sa may bandang tiyan niya. Pakiramdam niya nangangapal ng mga labi niya dahil sa halik ng binata. Binuhat siya nito at pinaupo sa may lamesa. Napatingala siya ng haplosin ng binata ang leeg niya pababa sa may braso niya. Binitiwan na ng binata sa wakas ang labi niya. Ang leeg naman niyang pinanggigilan nito, na siguradong mag-iiwan doon ng mga pulang marka, kaya pinipigilan niya ito. Rafi, love, baka pupulang leeg ko sa ginagawa mo, paus niyang sabi sa kasintahan. Buti sana kung wala siyang trabaho. Okay lang. Parang wala naman itong narinig at ipinagpatuloy ang ginagawa. Tell me if I will stop now, love, paus na sabi ng binata habang hinahalikan siya ngayon sa punong tenga niya. Please, I can't anymore. Pagsusumamo niya. I'll still respect what is your decision, love. If you say I'll stop, then I'll stop, love. Anas nitong bulong sa tenga niya. Nakakadarang ang init ng hininga ng binata na tumatama sa balat niya. Samahan pa ng pahalik-halik sa gilid ng tenga niya. Natatakot ako, pero gusto kong nangyayari sa amin ngayon. I love him. I trust him. For sure, hindi ko pagsisisihan ang mangyayari sa amin kung sakali. I'm scared. Baka mabuntis mo ko, love. Mahina niyang sabi dito. Hinarap siya ng binata. Hinawakan ang magkabiling pisngi niya. Masuyo siya nitong hinahaplos kaya napapikit siya. I won't. Just trust me. If you let me, I'll promise I'll be gentle. Hindi ka mabubuntis, I assure you. Masuyo niya itong tinitigan sa muka habang hinahaplos pa rin ito. Nakita ng binatang pag-aalinlangan pa rin niya sa muka. Parang nababasa niyang nasa isip ng dalaga. Kaya hindi niya maiwasan na mapangiti ng maalalang katagang binitiwan ng dalaga kanina. He really laughed so hard. She's so cute and innocent. Naalalang sinabi ng dalagang baka hindi niya makayang gagawin ng binata sa kanya. Did I say that earlier? Kaya ba sobrang tawa mo kanina? Naman kasi, kala ko sa isip ko lang nasabi eh. Maktol niya sabay takip sa mukha niya dahil sa kahihiyan. Ang daming embarrassing moment talaga ngayong araw. Natatawa namang niyakap siya ng binata at nagsimula na naman siyang halikan sa balikat. Nakakainis ka. Ang dami ko ng kahihiyan. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil sinakop na naman itong mga labi niya. Sigurado ka bang gusto mong gawin natin to? Kung hindi ka pa ready, I'm really willing to wait. Mapupungay na matang tumitig siya sa nobya. Hindi alam ng dalagang isasagot niya. Kaya siya nang humalik sa binata sabay hila niya sa batok nito, papalapit sa kanya. Hindi naman agad nakahumang binata. Pinakawalan ng dalagang labi ng binata at matamis niya itong nginitian. I love you. Sinisiguro kung hindi ako magsisisi na ibibigay ko ang sarili ko sa'yo. Love, I'm all yours. Malambing niyang sabi habang hinahaplos ang mukha ng nobyo. Dahil sa narinig mula sa dalaga, walang pag-aalinlangan na hinalikan siya ulit nito sa labi. I love you so much. Hinila niya ito papalapit sa kanya. Pinauna niya ito sa braso niya at niyakap. I love you too much, love. Pagod na pagod ang pakiramdam niya. Sobra siyang nag-enjoy and she liked it so much. Simula noong may nangyari sa kanilang dalawa, hanggang tawag at text na lang sila sa isa't isa dahil busy na ito sa trabaho niya at ganoon din siya. Chinese New Year is coming, kaya ang gusto nito tapusin ang lahat ng dapat tapusin sa trabaho sa opisina nito para hindi na hassle kapag bumalik na sa trabaho. Kahit gustong-gusto na nilang makita ang isa't isa, tinitiis na lang muna nila. Pagtiyagaan na lang muna nilang dalawang tawag at text sa isa't isa. Promise naman ng binata na babawi ito sa kanya. Naiintindihan naman niya ang trabaho nito kaya ayos lang sa kanya. Kahit sa phone lang at busy ito, hindi pa rin nawawala ang oras nito para sa kanya. Ang pagiging maalalahanin nito. Naging mas malambing at mas lalong naging maalaga ito sa kanya. At mas lalong naging possessive pa ito. Nakakasakal na din minsan. Pero dahil sobrang mahal niya ito, iniintindi na lang niya. Sabado ngayon at wala siyang magawa kundi humilata. Hindi na kasi siya pumapasok sa part-time job niya tuwing Sabado at Linggo sa cafe. She promised to him before na hindi na siya papasok para may oras sila sa isa't isa. Kaya nababagot siya ngayon. Nakahilata lang siya habang nakikinig ng kanta sa Spotify playlist niya sa cellphone.
Pero yung isip niya lumilipad, naglalakbay kung saan-saan na naman at naaalala niya yung pinagsaluhan nilang magkasintahan. Naalala niya bigla yung dalawa niyang best friend na sina Serenity at Sahela. Pagdating sa mga kalukuhan expert ang kaibigan niyang si Sahela. Tapos magkakwento ito ng mga makamundong bagay. Tawa sila ng tawa ni Serenity sa kabastusan ng bunganga ni Sahela. Since may karanasan na ito, hindi kabawasan yun sa kanilang pagkakaibigan. They don't have any right to judge her since it's her choice to do it with her long-time boyfriend na asawa na niya ngayon. Gusto mo pa talaga na maulit ang nangyari sa inyo? Haliparot ka talaga. Sita ng utak niya. Siya lang naman at hindi sa ibang lalaki. Nguso niyang bulong sa sarili. Nasa ganong stage siya ng pag-iisip nang tumunog ang cellphone niya. Umaliwalas ang mukha niya nang makitang si Rafael ang tumatawag. Excited niyang sinagot ito. Hello, love. Masayang bungad niya. Love, I madly miss you so much. I really want to see you now. Nasa tono nito ang pagkamiss at pagod na din sa boses nito. I miss you too, love. Malambing niyang sabi. Tiningnan niya ang orasan sa side table niya. 9:30 na. For sure nasa opisina na niya ito. Gusto na kitang makita at mayakap, love. And of course, I want to kiss you senselessly. Nangaakit na boses nitong sabi sa kanya. Kay aga-aga nang lalandi ka na naman dyan. Do you want to come in my office? He suddenly asked her. No, I don't want. Sorry. Utal niyang sabi. Ayaw niyang pagtinginan siya ng mga workers doon. At isa pa nakakahiya. Ayaw niyang pagchismisan sila ni Rafi sa opisina nito. It's okay. I understand. Nakakaintinding sabi naman ni Rafi. Buksan mo yung video camera mo, love. May ipapakita ko sa'yo. Excited na sabi ni Rafi. Bakit pakiramdam ko may hindi ka na naman magandang gagawin? Naku ha, magtigil ka, Rafael. Sita niya sa binata. Kabisado na niya kasi ito every time na Tagalog ang ginagamit nitong lengguwahe. May kalokohan na ipapakita or lalagdiin ka through video call. Sabay bukas sa video camera ng cellphone niya. Natatawa naman ang binata. Ikaw talaga, love. Masama na ba ngayon ang magtagalog? Natatawa pa rin niyang tanong sa dalaga. Oh, see? Guilty ka na agad? Hindi ka naman talaga Pinoy. Natuto ka lang naman managalog eh. Ingos ng dalaga sa kanya. Ikaw talaga high blood na naman. May dalaw ka siguro. Bungis-ngis niyang sabi sa dalaga. Yan, nakita na kita kahit sa phone lang. Nakahiga ka pa rin? Hindi ka pa siguro na breakfast niyan. Mag-aalas 10 na, love. Sita niya sa kasintahan. Ngumiti naman ang dalaga sa kanya. Tapos na ako nag-breakfast, love. I'm bored kaya humilata na lang ako. Mukhang haggard na tingnan ng binata. Stress siguro ito sa trabaho. You look ugly now, love. Panghaasar niya sa binata. What? Nilalait mo ko? Nakanguso nitong tanong. Tumawa naman ang dalaga sa itsura ng binata. So cute. You look stressed kasi. Baka sobrang pinapagod mo ng sarili mo dyan. Did you eat properly ba? Tanong niya. Sabay tango lang. You sure? Hindi naniniwalang sabi ni Bella. Ngumiti lang ito sa kanya. Pag ganyan na ngumiti, nagpapalipas ito ng gutom. Ayaw niyang sumagot ng mabuti, kaya inirapan niya ito. Sige na, baka busy ka na dyan. Basta pag lunchtime na, kumain ka. Ganon din pag dinner time. Kumain ka sa tamang oras. Ayokong nabalitaan na may hindi magandang mangyari sa'yo. Dahil nagpapabaya ka sa sarili mo. Seryoso niyang sabi sa kasintahan. Opo, sabi nito na parang bata. Hoy, I'm serious. Hirap niya sa binata. Okay, I didn't eat that much and sometimes I forgot to eat. Thank you for the concern, love. But honestly, I really miss you na. Lambing niya sa dalaga. Pero nabawasan konti ang pagkamiss ko sa'yo because of this. Sabay taas ng binata sa isang black lace underwear sa tapat ng mukha nito. Napamulagat siya sa nakita. Oh my goodness, that is underwear. Where did he get that? And did he smell the underwear? Pucha, ito ba yung sinasabi niyang ipapakita niya sa akin? Bulong ng isip niya. Pinamulahan siya ng pisngi. Napaisip siya. Kaya pala bilang niya parang may nawawalang underwear niya. At hindi niya makita ang favorite underwear niya.
Even though itim lahat ng kulay ng underwear niya, iba-iba naman ang tabas at style nito. And she only have one lace underwear at yun nga ang nawawala. She thought na ilagay niya sa bag niya bago siya hinatid ng binata sa apartment niya dati. Hindi niya kasi ito sinuot nang manggaling sa apartment nito. Did you purposely leave this cute small thing inside my condo? Amused na tanong ng binata sa dalaga. I only saw this earlier in the side of my bed below. Malaking maitutulong nito sa akin para hindi kita mamiss ng sobra. And he really smell it. He enjoying it. The heck? Namula ng sobrang mukha niya sa ginawa nito. No! Sigaw niya. OMG, stop that! It's so embarrassing! Napabangon pa siya dahil sa kahihiyan. Napatakip siya ng muka at nabitawan ng cellphone niya. Luckily naka-headphone siya. Baka marinig ng mga ka-roommate niya sa labas ang usapan nila ng boyfriend niya. Nakakahiya. Narinig niya itong humalakhak. Don't tell me you don't have undies inside of your skirt before when I sent you home? He asked seriously. Tumango lang siya dahil hindi pa siya nakaget over sa nakita. And she saw him hide it inside the pocket of his coat. Don't do that again. Mabuti na lang hinatid kita. Why you bring that in your office? Nahihiya niyang tanong sa binata. There's nothing wrong if I bring this to my office. He smirked. He even gave her a flying kiss. Napangiti siya sa kapilyuhan nito. Actually, I can't find it here because I thought I put it in my bag before leaving in your condo. But it's not. So I thought I'd just misplace it here. Paliwanag niya dito. I will keep it. No, give it back to me. Mariin niyang sabi. No, I won't. Remembrance mo na to sa akin. Ngisi nito. Sumimangot siya. You don't have to keep that. That's my favorite things. Inis niyang sabi. Are we going to argue over this cute thing? Tanong pa nito. Napanguso na lang siya. Hirap niya dito. Sige na, magtrabaho ka na dyan. Tama ng madaming kalandian na sinasabi mo. Kahit ano naman sabihin niya, hindi na talaga ito mababago. Itatago talaga nito yung underwear niya. Oo na po, huwag ka nang mainis dyan. Ngiti nitong sabi. Love, do you want to spend time with me in my condo? That's the only thing we can spend time together. I just want to cuddle you in bed at night. Ngayon na ba? Halatang excited siya agad. Pero bigla din siyang napatigil sa sinabi. Nakita niya itong ngumiti. I mean, makakapasok ba ako sa condo mo? Papapasukin ba ako doon para lang sa mga elite at matataas na personalidad ng mga taong pwede doon? Halanganin niyang tanong. Of course, makakapasok ka doon. You are the only person I wrote in the list that I allowed the visitor in my condo. Just tell your name, Bella Elaine Sarmiento. And they know it. Sure ba yan? I was about to go to Chinatown later. Sabi niya kay Rafi. Anong gagawin mo doon? Agad nitong tanong. Eat 3 different kind of peanut. You know every Chinese New Year may lugar doon kung saan may mga nakahilarang mga iba't ibang nuts. It's free taste. Pwede ka naman bumili pero mas okay na ako sa tikim-tikim lang ng mga mani. Hagik-hik niyang sabi dito. But it's so crowded there. Nakikipagsiksikan ka no? No, you won't go there this time. Kunot noon nitong sabi. Very dangerous. Dagdag pa nito. Napasimangot siya. Ang KJ naman ng lalaki na to. Kaya hindi na siya nagsalita pa. Love, Bella. Tawag niya sa dalaga. Napabuntong hininga pa ito. You know, mag-aalala lang ako sa'yo. At iisipin lang kita while I'm working here. I just want you safe. Do you understand me, ha? Love? Malumanay niyang paliwanag sa dalaga. Oo na po. Sige na, hindi na ako pupunta doon. Hirap niya sa binata. Hindi ba niya alam na nakakabagot ang walang ginagawa maghapon? No choice siya. Sa condo na lang niya ako pupunta. I'll just go to your condo then. Pagluluto na lang kita ng dinner mo. So make sure na hindi ka gagabihin ng uwi. Taas kilay niyang sabi sa binata. Tumitig pa siya sa screen ng cellphone niya para makita itong mabuti. Yeah, sure, love. Excited nitong sagot. Bye for now, love. See you later. Love you more. Nag-flying kiss na naman ito sa kanya. Love you too, love. Bye. See you. Mwah. Kumaway siya bago niya pinindot ang end button. Napangiti siya.
Excited siyang nag-ayos ng gamit niya sa loob ng kwarto niya bago naisipan na maligo. Mag-grocery kasi siya ng iluluto niya sa kondo ng binata. Kaya agad-agad na siyang naligo para makaalis na. Malayo pa naman ang kondo nito sa apartment niya. Excited siyang umalis ng apartment pagkatapos niyang nakapagbihis. Nagpaalam muna siya sa mga ka-roommate niya para alam nila kung nasan siya. Maswerte ako dahil mababait ang mga ka-roommate ko. Hindi gaya sa mga ka-roommate ko dati, mga isnaber at mga walang pakisama sa isa't isa. Kaya thankful ako ngayon dahil napaka-friendly nilang lahat. Pinaalalahanan pa siya nito bago siya umalis ng apartment. They really treat her like their little sister. And she appreciate them so much. Nasa loob na siya ng bus nang makatanggap siya ng message mula kay Rafi. May 8 sent photos at isang message. Pagka-open niya sa mga pictures, napahagalpak siya ng tawa. Pero bigla siyang napatigil nang ma-realize niyang nasa loob pala siya ng bus. Mabuti na lang kaunti lang ang sakay at nasa pinakadulo siya umupo. Buisit na lalaking yun. Pinagtripan ng underwear ko. Piling endorser ng mga underwear eh. But in a funny way. Napahagikik siya sa mga kuha nitong litrato. May oras pang gumawa ng kalokohan, parang hindi busy na tao. Yung underwear na itinakip sa mukha nito habang nakaupong nakatihaya. Yung isa naman inilapit sa nguso niya. I bet he kissed that underwear. Kaswerteng underwear naman yan. Iba't ibang style pa ng pag-pose. At iba't ibang ekspresyon ng mukha naman niya sa bawat litrato. Binasa na niyang messages nito sa kanya. My love, Bella. Hello, love. When you go out later, make sure wear underwear, okay? And also wear safety pants. Heart emoji. What the hell? Bigla niyang bulalas. Lukuhin ko ang lalaking to. Sa isip-isip niya. Kaya nag-reply siya agad. May Rafi. Hi, sorry love. Wala akong suot ngayon. Remember, nasa iyo ang underwear ko. Isusuot ko mamaya pagdating mo sa kondo mo. Love emoji. P.S. Sarap sa piling ng walang suot na underwear. So refreshing. Lihim siyang natatawa mag-isa. Tingnan natin kung hindi ka pa mawalan ng mood sa pagtatrabaho. Bulong niya. At yun, may reply agad. Napangiti siya. My love, Bella. What the hell? Nasan ka na ngayon? Seryoso, wala kang panloob na suot? Are you wearing skirt, pants, shorts, or what? She just replied love emoji. Alam kong magagalit to sa reply ko sa kanya. Masyado pa naman tong maingat pagdating sa akin. Lalo na sa pananamit ko. Ayaw niya magsuot ako ng maikli na short pants. Also, he doesn't want me to wear revealing clothes na makikita ang cleavage, ganun. Ginawa na niya akong Maria Clara. Gustong gusto nitong mga suot kong long skirt. Yung Korean style outfit. Mas comfortable kasing isuot ang skirt kesa pantalon. It's not that look like old fashion. Nasa pagdadala naman niya ng kasuotan. Bagay naman to sa akin. That's Rafael said before. Ito na nga, tumatawag na. Galit na siguro to. Emoji lang kasing reply ko. Sasagutin ko na nga, baka nag-aalboro to na sa gigil niya sa akin. Yes, love. Agad niyang sabi. Seriously, Bella, nasan ka? Inis nitong tanong sa dalaga. Why? Nasa grocery ako. Actually, nasa bus pa lang. Napatawag ka. Patay mali siya niyang tanong. Shit, galit talaga to. Tinawag niya na ako sa pangalan ko eh. Napakagatlabi na lang siya. Kasalanan naman nito eh. Siyang nauna. Sinabayan ko lang naman tapos ito pang galit ha? Wala ka talagang suot na underwear? Seryoso nitong tanong. Don't make me freak out here. Just tell me. Where the grocery store you are and I fetch you. Nagsusungit na ito. I'm sorry, okay? I was just teasing you. Mahirap talagang magsinungaling sa loob-loob niya. Are you sure? Hindi naniniwalang tanong nito sa dalaga. Oo nga, gusto mo ba picturean kong suot kong underwear ngayon para masatisfied ka na dyan? Hamon pa niya sa binata. No, don't you dare do that in public. Mariin nitong sabi sa dalaga. Na baka overreacting mo naman kasi, kala mo naman masisilipan ako. Simimangot siya. So, ano yung so refreshing na sinasabi mo? Hindi pa rin natatapos sa kakatanong. Napahagik-hik siya sa tanong ng binata. Naisip ko lang naman yun, wala akong suot na underwear dati. Refreshing naman talaga yun. Mahina niyang sabi. Nahiya tuloy siya sa pinagsasabi niya. But wait, sabi mo nasa grocery ka. Pero bakit parang nasa bus ka pa?
May pagdududang tanong pa nito. Naparol eyes na lang siya sa daming tinatanong. Hindi ka ba busy? Nakikipagkwentuhan ka na sa akin eh. Sige na, see you later. Bye-bye na, I love you. Mahaba niyang sabi na parang bata na ikinatawa ng binata. Na-divert din sa wakas ang usapan. You're naughty. See you later. Humanda ka sa akin, love. Tumawa lang siya. Well, I'm excited na. Sa isip-isip niya.